sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito. Sino po ang nakatulog? Nakatulog po ba tayo? Amen. Despite of the fireworks, kaninang madaling araw, we just praise God dahil tunay nga po, napakabuti ng Panginoon. Still, we're safe and we're here right now na sama-sama po tayo na magpupuri at sasamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Sino po ang excited sa word ng Panginoon? Amen. So, ayun. Sino po yung nakapakinig ng huling turo ko po? Actually, karugtong lang po ito noon. So, parang series lang tayo, no? Amen. So, our topic for today is the heart of the mission, which is seek and save the lost. So, very timely po ang ating topic sa umagang ito dahil kagabi, lumabas na po ang isa sa ating mga kapatid, si Brother JP, para po sa mission niya sa Tunisia. So, may mga kasunod pa po, I believe. Andi dito pa yung ibang mga kandidato natin. And I do believe God will work mightily sa buhay nila. Maaring ngayon hindi pa sila decided, pero baka on that day na lilipad na sila, biglang kikilos si Lord at wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay, iniimbitahan ko po ang bawat isa. Tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah, Father God, Lord. We just thank you, Lord God, for this morning, Panginoon, O God, na muli, Panginoon, O God, kami ay sama-sama po, O Lord God, na mag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Lord Jesus, tunay nga po, O God, bagamat wala po ang aming pastora ngayon sa umagang ito, Panginoon. But Lord, we do believe, Father God, na you have orchestrated everything, Panginoon, O Lord God, ahead, Panginoon. That, Lord, today, Panginoon, tunay nga po, wala man si Pastora, Panginoon, pero nandito ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. And we just thank you for that, Panginoon. For this is your church, Panginoon, O God. At Lord, walang ibang maitataas sa lugar na ito, kundi ikaw lamang po, Panginoong Jesus. Hallelujah, Father God, Lord, we pray, Panginoon, samahan mo kami sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Lord, we pray, Father God, na cover me with your holy blood, Father God, that, Lord God, hindi po ako ang makita, Panginoon, sa umagang ito, kundi ikaw, O Diyos. Lord, use me as your vessel, Father God, upang maihayag ang salita mo, Panginoon. Lord God, I pray, Father God, yung wisdom na nagmumula sa iyo lamang, Panginoon, O God, ang maihayag sa umagang ito, Panginoon. Lord, ibaba mo ko, Panginoon, O God, at Lord, ikaw lamang po ang mataas, O God, sa umagang ito. Lord, we pray for your anointing, Panginoon, O God, sa word, O Lord, that, Lord, ito nga po, O Lord God, ay pumasok, O Lord God, sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, open their heart, Father God, and even their spiritual eyes, Father God, na makita nila, Panginoon, kung ano ang tinutibok ng puso mo, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, O God, at sa iyo namin binabalik lahat na papurit pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, yan nga po ang ating topic sa umagang ito, the heart of the mission. Bakit ba parating mission? Parang pag sisisilata ang nagtuturo, panay mission na lang. Kasi po, ako yung unang-unang ayaw mag-mission noon. Amen. But then, when I experienced going to the nation, hindi lamang po ako nag-enjoy. I got born again. I was born again during my, siguro, kung 8 si Pastora, I was 10 years old. But then, yung totoong born again, na-meet ko po yun, or na-experience ko yun during my mission. That's why, sabi ni Pastora, teach whatever you have. You cannot teach yung bagay na wala ka. Mahirap po yun. Pero kung ano yung meron ka, buhay na buhay sa puso mo, yun ang ituro mo. And praise God, kasi mapapansin niyo po yung turo ni Pastora, sunod-sunod po about mission. And true enough, today is mission pa rin tayo dahil may lumabas na nga po sa isa sa ating kapatiran. Amen? So, yun. So our text for today is, makikita po natin sa Luke 19 verse 10. Tama ba? Gumagana ba? Ayun. So sabi po dyan, for the Son of Man came to seek and to save the lost. So, sino po ba yung Son of Man?
siguro naman kilala natin, di ba? So si Jesus. Sa worldly way, sa secular po, pag tinanong nyo, ano ba yung dahilan bakit dumating si Jesus sa mundong ito? Di ba maraming dahilan. Sabi ng iba, kasi he is a teacher. Sabi naman ng iba, kasi para maging good example sa mundo. Sabi naman ng isa, to perform miracles. Which is, lahat naman po yun totoo. Lahat yun ginawa ng ating Panginoong Jesus. But, the very reason bakit po siya napunta dito sa mundong ibabaw is, He came to seek and to save the lost. Amen po ba? Amen. Actually, hindi nagana sa akin. Yan. So this single verse reveals the heart of God. It tells us that Jesus is a Savior who pursues people. He does not wait for the lost to find Him. He goes for them. If this was His mission, it must become ours as well. So, amen. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo dyan? So, si Jesus po is our Savior who pursues people. Alam niyo po, hinahanap si Jesus po, pumunta dito sa mundo, hindi po para sa mga matutuwid. Ang hinahanap po niya ay yung mga makasalanan. Amen po ba? So, hindi rin po siya napunta dito para yung mga tao ang lumapit sa Kanya. Siya po mismo yung pumunta sa mga tao. Hinanap niya yung mga tao. Amen. So that's the mission. Amen. So there are 3 key truths about this verse. Okay? Number 1, Jesus seeks the lost. The word seek means to search diligently until something valuable is found. Amen. Amen. Kung si Jesus daw ay seeks the lost, ibig sabihin, something valuable. So, ibig sabihin, ikaw at ako ay valuable sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Naniniwala ka ba na mahalaga kay Lord? Amen. Na-experience nyo na po ba na may nawala kayo? Something like wallet, susi, or ano ba, yung mga valuable. Sa atin dito, actually, pera is hindi na mahalaga eh. Yung cash, hindi eh. Ang pinaka-importante, minsan yung phone mo at saka susi. Susi ng bahay, susi ng sasakyan, at saka phone. Kasi lahat na na-access natin sa phone. So, pambayad mo kahit wala kang cash na dala dyan. Pero what if nawala yung phone mo? Anong gagawin mo? Di ba? Naku, natataranta na ang lahat. Minsan nga, di ba, na mawala ang CPR, wag lang yung phone. Kasi nandito lahat. Dito ang benefit pay mo, nandyan ang CPR mo, yung number natin. Kasi naka-connect sa lahat yan eh. So, accessible lahat ng apps natin through our number. Di ba, hindi ka mapakali. Talagang hahanapin mo yun, di ba? Amen po ba? Nakaka-relate po ba tayo? May nakawala na ba dito? Actually, nung pinag-aaralan ko to, alam mo yun, na-recall ko talaga yung alam mo yung sense of panic. Magpapanik ka, di ba? Pag may nawala ka. Tapos yung talagang frantic search ang gagawin mo. Talagang babaligtarin mo ang bahay para lang makita mo yung hinahanap mo. Amen po ba? Talagang idadrop mo lahat ng ginagawa mo just to search for that. Tama po ba? Naalala ko bigla yung anak kong panganay, si Cheng. At the age of 3 to 4, siguro 2-3 beses nang nawala yun. No, nasa Bataan pa kami, nawala na siya during fiesta. So, kung hahanapin, lubi-lubong tao yung nandun, nawawala siya. And then, second is sa SM Pampanga. Nawala na naman siya doon. Sabi ko, Lord, alam mo yon yung buong mall talagang inalerto, sinara lahat ng shutter para lang mahanap namin yung anak ko. So talagang sabi ng asawa ko sa akin, minsan ko lang pinagkatiwala sa iyo yung anak ko na wala pa.
Talagang sabi ko, hindi ako natakot na nawawala ang anak ko. Natakot ako, papatayin ako ng asawa ko. Amen. Hallelujah. But God is good. So far naman nahanap namin. Amen. Amen. Hallelujah. So sabi po diyan makikita po natin sa Luke 19 verse 1 to 10, that is about the story of Zacchaeus. Alam po ba natin yung kwento ni Zacchaeus? Teka, wag ko. Zacchaeus po, siya po yung tax collector. Siya po yung director ng mga tax collector. Nung si Jesus po ay, balik kwento ko na lang siguro, hindi yata natin nasama sa PPT. Nung si Jesus po ay naglalakad papuntang Jericho, nabalitaan, so napakaraming taong sumusunod sa kanya, talagang inaabangan siya. Ngayon, isa po doon si Zacchaeus. Si Zacchaeus po isa director ng mga tax collectors. Pero hindi siya pumunta doon just to see Jesus. Actually, ano siya alam mo yung Marites? Sabi niya, sino ba tong Jesus na to? Kailangan ko tong makita. Pero dahil pandak siya, syempre, libu-libong tao nandoon, hindi niya talaga makikita si Jesus. Si Jesus medyo matangkad, pero siya maliit. So, ang ginawa niya, umakyat siya ngayon sa puno ng sycamore tree, fig tree. Sycamore fig tree. Doon, umakyat siya doon para makita niya si Jesus. So, ayan na, nung paparating si Jesus, pagtapat niya doon sa puno, ang sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka. At doon ako sa bahay mo tutuloy na magdi-dinner. Imagine, ikaw kaya yung nasa posisyon ni Sycamore na marites ka lang, tapos ikaw pala ang sadya ng taong pinaka-importanting dadating. Di ba? Nakaka-proud. Di ba? Na usi-usi ka lang doon, tapos biglang ikaw pala yung tatawagin. Parang napakarami atang mga ganun tao na yung pag kami paparating na importante, hanggat maaari, pabida yung pupunta ka sa harapan para ikaw yung mapansin. Amen po ba? May kilala kayong ganon? Amen? Kasi isa din ako sa ganun Pagka may importante, lalo pag artista yan. Noon, nung nasa Batan ako, si Carmina Villaruel, idol na idol ko. Nung pumunta siya noon sa Limay Bataan, ako yung unang-una nandun sa harap. Kasi, syempre, gusto ko yung mapansin niya ako, yung mangitian lang niya ako, naku, heaven. Amen. So, ganun din si Zacchaeus. Kaya nung siya po ay tinawag ng Panginoong Jesus, nasabi, bumaba ka at ako'y tutuloy sa'yo, eto na, napakarami mga marites. Sabing ganun, bakit si Jesus pupunta sa makasalanan? Bakit siya makikihalubilo at makikipagdaong pangpalad sa makasalanan? Or makikidinner pa nga sa bahay ng makasalanan? So it's a big question mark sa mga tao kasi feeling nila banal si Jesus tapos ang kaharap niya is makasalanan. Diba? Pero alam niyo po, that was not coincidence. Talagang ang sadya ni Jesus doon ay si Zacchaeus. Amen po ba? So siguro, maganda kung babalikan nyo yan at babasahin ninyo. It was a divine purpose. Divine purpose yun ng Panginoong Jesus na ma-meet si Zacchaeus doon. Dahil that time, alam niyo po, si Zacchaeus ay nakakilala sa Panginoon. Hindi po nag-preach ng Word of God kay Zacchaeus. That moment lang na inacknowledge siya at nakihalubilo siya during the dinner or sa hapagkainan, na bago bigla, alam niyo yung transformation ng puso ni Zacchaeus, na ang sabi niya, Panginoon, ibabalik ko yung tax ng mga tao. Hindi lang yung tax, kundi dinoble pa niya. Doble, triple? Doble, I think. Doble ang sabi doon. Dinoble, ibabalik niya. Alam niyo yun, yung sudden transformation ng yung isang makasalanan na na-meet lang ni Jesus at nakidaupang palad siya kay Jesus, nagkaroon na ng massive transformation ang puso niya. Nagrepent siya at sabi niya, ibabalik niya yung tax ng mga tao. Amen. Ganon po kumilos ang Panginoong Jesus. Hindi na kailangan ng marami pang satsat o seremonyas. Ganon po, napaka-powerful po ng salita ng ating Panginoon. Yung presence niya with the sinner. Amen. Alam niyo po, throughout the scripture, God is a seeking God. Naniniwala po ba tayo doon?
Throughout from the beginning of the scripture, kung babasahin niyo po yung Bible, from Genesis, God is a seeking God. Sabi doon, God seeks the sinners. He sought Adam and Eve after they sinned. So mababasa po natin yan sa Genesis 3:8-9. Sabi po doon, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among trees of the garden. But the Lord God called to them, where are you? Amen. Amen. Dito, ang sabi po diyan, he sought Adam and Eve. So, alam naman natin na nilikha niya si Adam and Eve. Pero dahil nung sumuway sila Adam and Eve po ay nagtago. Alam na alam niya kung nasaan sila. Pero bakit niya tinanong na, where are you? Alam naman natin na God is an all-knowing God. He is an omniscient God, di ba? Pero bakit? Bakit sa palagay niyo? Bakit kailangan niyang tanungin, where are you? He is pursuing them. Alam ng Panginoon na nagkasala sila. But still, He wants them to pursue. Amen. Alam na alam ni Lord kung ano yung laman ng puso nila. Alam nila na guilty yung dalawa, si Adam and Eve. Pero still, God suit them. Amen. So mababasa natin yan sa verse 3:8-9, assignment nyo yan kung gusto nyo pang malaman kung ano pa yung mga kasunod na pangyayari. But this is just a proof that God suit them. Amen. God pursues the broken. Amen. Asan na ba ako? So, God pursues broken. He sought Moses in the wilderness. So actually, mababasa natin yan sa Exodus 2. Yung buong chapter, basahin nyo kung paano yung maiintindihan nyo kung bakit sinabi dyan broken. Alam naman natin ang kwento ni Moses, di ba? Sino nakakakilala kay Moses bago niya i-lead ang mga Israelita? Mababasa natin diyan, si Moses po ay ampon ng asawa ng Parao, di ba? So nung inampon siya, so lumaki po siya na hot-tempered. Siyempre, isa ka sa mga anak ka ng ng namumuno sa buong Ehipto eh. So Moses is a hot-tempered with supreme confidence. Mayabang, matikas, mayabang. Yun po si Moses dati. Impulsive. Yan yung mga character po ni Moses during that time. But then, nung siya nga po ay nakapatay at nalaman niya na alam pala ng mga Ehipto na nakapatay siya, doon na siya tumakas nung pinapahanap na siya ni Farao. Tumakas siya, napunta po siya sa wilderness. For 40 years po na nag-stay siya sa wilderness. For 40 years, God didn't spoke to Moses. Kasi hinintay niya na si Moses is maging broken. Maging broken sa, alam mo yun, yung ugali niya is magkaroon ng transformation sa puso niya. So for 40 years, hindi po siya kinausap niyang Panginoon. Until that time na nandoon na siya sa status niya na he is a nobody. Kung dati anak siya ng Pharaoh, eto pagdating sa wilderness, he is a nobody. Wala na siyang identity. Kasi tumakas nga siya di ba? So broken siya noong mga panahon na yon. And that's the time na si Lord ay pinursu siya. At doon siya kinausap sa burning bush. Amen po ba? So alam mo yun, ang akala niya wala na, hindi na siya kakausapin ni Lord. But then, in the state of his brokenness, doon siya pinursu ng ating Panginoon. So the rest of the story, you can read it. It's your assignment if you want to know more about that. So yun po yun. And then next example po natin is, God welcomes the wandering. Amen. So perfect example po dyan is si Jonah nung siya po ay nag-run away. Makikita natin yan sa Jonah 1 verse 3. So I know lahat po tayo alam natin ang kwento na to, di ba?
Pero, while Jonah physically and spiritually wanders away from his calling, God does not abandon him. But instead, He orchestrates every circumstance to bring him back. So alam naman natin kung ano yung kwento, kung paano bumalik si Jonah, di ba? Kung paano siya ibinalik ng Panginoon. So hindi ko na ikukwento to. But that's the way God is moving sa buhay ni Jonah. He welcomes the wandering. Kahit ano pong takas natin sa calling ng Panginoon. Pag tinawag ka po niya sa bagay na yon, ibabalik at ibabalik ka po ng ating Panginoon doon sa calling na yon. Amen. Marami po sa atin yung talagang tinatakbuhan ang calling ng Panginoon. Pero if that's your calling, God will bring you back to that calling. Amen. Amen. I just pray na mangusap ang Panginoon sa atin at ma-realize natin or maisip natin kung ano ba yung calling natin sa harapan ng Panginoon. Amen. Next is Jesus suit fishermen, tax collectors, and sinners. Sino ba tong mga to na mga hinanap ng ating Panginoong Jesus? Fishermen, sino-sino ba yung mga fishermen? Si Peter, di ba? Si Andrew, si James, si John. Those were fishermen before. But then, hinanap sila ng Panginoon at ginawa silang fishers of men. Amen. Alam natin yung kwento niyan. Amen. Yung tax collectors, sino yan? Si Matthew at saka si Zacchaeus. Amen. And the sinners. Napakarami pong binanggit sa Bible ng mga sinners. But then, ang isa dyan ay si Mary Magdalene. Siya po yung pinalaya sa 7 demonyo, di ba? Okay, ang kwento niyan, basahin ninyo yan. The woman at the well. Siya po yung may 5 asawa. Yung sabi ni Lord, may 5 asawa ka at yung kinakasama mo ay hindi mo asawa. Pero di ba hindi siya hinusgahan ni Jesus? Bagkos siya ay, kumbaga, kausap pa ni Jesus na mga panahon na yon. And the thief on the cross. Kilala ba natin yung 2 magnanakaw sa kanan at kaliwa ng ating Panginoong Jesus? So isa doon ay si Dismas. Yun po yung humingi ng tawad. Kumbaga at that moment na nakapako sila sa krus ay inacknowledge niya ang Panginoong Jesus. Pero si Gestas wala. Talagang hanggang sa mamatay siya ay hindi siya tumanggap sa ating Panginoon. Amen. So, diyan po natin makikita that God's love is never passive. It is active. His grace moves toward people who are from Him. Amen. Hindi po ipupursue o hindi po hahanapin ni Lord yung mga taong nasa tabi niya. Kung sino po yung mga malayo sa Kanya or nagwawala at nawawala, yan po yung hinahanap ng ating Panginoon. Hindi ko po sinabing dahil malapit ka kay Lord ay hindi ka napansin ni Lord. Hindi po. But then, yung pong pag-ibig ng Panginoon ay nag-aalab po lalo yung grace niya towards doon po sa mga taong malayo sa Kanya. Amen. Amen. Naalala niyo po ba kung paano kayo nakakilala sa ating Panginoon? Tandaan niyo pa ba? Tandaan niyo pa ba kung sino yung nag-invite sa inyo sa church? Tandaan niyo pa kung sino yung nag-share sa inyo ng gospel? Amen. So, I believe, tandaan niyo din kung ano yung topic na nangusap directly sa puso niyo kung bakit kayo nagpatuloy. Amen? Minsan yung difficult situation natin, yun pa yung magiging daan para tayo ay makakilala sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Alam niyo po, that is not a chance. Hindi po by chance. Alam mo sis, by chance lang talaga na nakakilala ako kay Lord. Sabing ganun. Nasharean lang kasi ako, kaya ako nakakilala. Actually, that is not by chance. Jesus was seeking you. Amen. Nung time na yun, hinanap ka ng Panginoon. Kaya naririto ka ngayon sa bulwagang ito. Amen po ba? Amen. As a followers of Christ, we should not also seek lost people. Alam niyo po ba? We cannot expect the lost to be rich if we never go to them.
Yung pong mga nawawala at nagwawala sa labas, hindi po sila makakakilala sa Panginoong Hesus kung wala pong lalapit sa kanila at mag-share ng gospel. Amen. Amen po ba? Sabi nga doon sa Romans 10:14, hindi ko na po naibigay sa media natin. Sabi doon, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how they will hear without a preacher? Amen. Amen po ba? Ang sabi doon, paano nga ba sila matatawag sa ating Panginoon kung hindi sila naniniwala sa Kanya? At paano sila maniniwala sa Kanya kung hindi pa nila naririnig? At paano nila maririnig kung walang magsasabi? Amen. This word po ang siyang nakapagbago ng puso ko when I was in Turkey. My heart is not good nung ako po ay nag-FO. Pero this very verse po ang bumago sa akin. Kasi totoo naman, paano yung mga taong naruroon na hindi nakakakilala? Kasi never nilang narinig si Jesus. Hindi nila kilala si Jesus. Kaya nung sineshare namin si Jesus, who is Jesus? Ang alam nila si Isa. But Isa is just a prophet. Hindi siya ang anak ng Diyos. So when we start to share the gospel of Jesus, alam mo, doon sila maniniwala. Kaya kung walang magsasabi sila sa kanila, wala silang paniniwalaan. Kaya napaka-importante po na meron pong mag-i-step forward para po mag-preach ng gospel. Amen. Amen. So second po is, Jesus saves the lost. So ang sabi niya, malinaw na malinaw, ang sabi, Jesus saves the lost. Hindi po niya iniligtas yung mga matutuwid. Kasama po sila. Pero ang pinaka-importante, yung mga lost. Sabi diyan, seeking is not the end of the story. Nung dumating si Jesus at nasik niya yung mga makasalanan, hindi po yun yung end ng story. Jesus seeks with a purpose, which is to save. Amen. Salvation is only the beginning, not the finish line. Salvation is not earned by good works. It is received through faith in Christ. Amen. Amen po ba? Alam niyo po, marami sa atin ang nami-misinterpret nila ang salvation. What they know is that kung sila ay mabuting tao, ligtas na sila. Kung sila ay gumagawa ng mabuting bagay, ligtas na sila. Kung sila ay gumagawa, nag-sponsor ng mga charity works, ligtas na sila. But no, malinaw na malinaw ang sinabi dyan. It is received through faith in Christ. Amen. Ang problema po ngayon kasi dito sa mundo, nung nagkasala po ang sina Adam and Eve, yung separation from the love of God. Pero praise God, dahil po dumating ang ating Panginoong Jesus, He came to bridge that separation. Amen po ba? So alam natin yung paborito nating verse, John 14, verse 6. Alam ba natin? Di ba? Kinakanta pa natin yan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan po ang salita ni Jesus. Amen. So siya po yung naging daan para po tayo ay makabalik sa ating Diyos Ama. From the time of separation, siya po yung naging tulay. Though ang sinasabi nila na malinaw daw mediator lang si Jesus. Actually, hindi po. Hindi mediator lang. Yes, the term mediator, but then ginawa na nila siya na as in mediator lang. Nilimit lang nila si Jesus as a mediator. But no, He is the Son of God. Amen. He comes here sa mundong ito na sinless. He lived His life, a sinless life here on earth. He never sinned. Yan po ang sabi sa Bible. But, He died the death we deserved. Dahil sa kasalanan natin, siya po yung namatay sa krus ng Kalbaryo, kahit siya po ay walang kasalanan. Pero, when He rose again, yun po yung naging daan para po tayo magkaroon ng eternal life. Amen po ba?
nakikita niyo po ba yung purpose ni Lord kung bakit siya dumating dito? Paulit-ulit po natin itong pinag-aaralan. Pero ang tanong po, nagsisink in po ba sa puso natin? Uulitin ko po, salvation is not earned by good works. It is received through faith in Christ. Amen. The cross proves that no one is beyond God's saving grace. Amen. At sabi po dyan, no one is too lost for God's grace. Amen. Maybe sa mga oras na ito, you feel like disqualified ka sa love of God. Pwede mo sabihin na, kasi makasalanan naman ako eh. Parang hindi ko deserve. Pero alam niyo po, isipin niyo na lamang si Zacchaeus. Napaka-makasalanan po siya. Galit ang mga tao sa kanya during his time. Pero, hindi po yun ang dahilan para hindi po siya mahalin ng ating Panginoon. How much more ikaw? Mahal na mahal ka po ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ganon din yung thief on the cross. Maaring kaya nga siya doon hinang kasi nga makasalanan siya. Maraming tao ang galit sa kanya during that time. Pero hindi po yun ang dahilan para hindi siya mahalin ng ating Panginoon. Amen. Kahit gaano ka pa po makasalanan, kahit ano pa yung ginagawa mo sa buhay mo ngayon, mahal na mahal ka ng Panginoon. And God came here on earth for you and for me. Amen. 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 Number 3 is, the lost people matter to God. Amen. Yan ang pinakamasarap eh. Importante sa ating Panginoon yung mga nawawala at nagwawala. Amen. So, atin pong basahin yung, ba't nangingiti sila? Amen. Totoo naman po, yung mga nawawala at nagwawala, marami po kasi talaga nagwawala. They know the truth, but then they keep on doing what is not right in the sight of God. So, yun yung po yung mga nagwawala. Amen. So, mababasa po natin, ito ang proof na importante sa ating Panginoon yung mga nawawala. Yung Luke 15 verse 1, actually makikita natin yung from verse 15, 1 to 7, yan po yung the shepherd search for the one lost sheep. So alam natin ang kwento nito, di ba? So iniwan niya yung 99 na alaga niyang tupa just for the isang nawawalang tupa. So ganun po ang ating Panginoon. He is like a shepherd na pagka ang isa pong pastol may nawawala siyang kahit isa-isa yan na tupa. Kahit hindi na nga tupa, sa manok na lang eh. Yung alaga mong manok sa bahay, si Papa ko noon, ang dami-dami namin alagang manok, siguro hundreds. Pero pag may isang nawawala, hindi yan mapakabali. Hinahanap niya kahit na madilim na, hinahanap niya. Talagang kilala niya. Wala namang pangalan. Yung iba pinapangalanan eh, di ba? Pero so far, hindi ko naman narinig si Papa kung pinangalanan niya yung mga manok niya. Pero alam na alam niya kung alin yung nawawala. So ganun din po ang itong shepherd na to. Hinanap niya until such time na mahanap po niya yung isa. And he rejoiced with it. Ganun din po yung woman search for the lost coin. Parang ang bilis-bilis ko ba? Hindi na natin binasa yung mga verses eh. That's your assignment po. Para po magbabasa kayo sa bahay. Kung totoo ba yung sinasabi ni Sister Isel, baka naman nag-imbento lang si Sister Isel na mga kinakwento niya doon. Dinaan lang tayo sa pakwento-kwento, di ba? Amen? So, assignment nyo yan. Binigay ko po yung mga verses dyan. Basahin nyo po. Alam nyo, itong woman po na to, talagang nung nawawala niya yung coin niya, talagang hinanap niya. Hanggang sa mahanap po niya at siya'y nagre-rejoice. Amen. Ganon din po ang Panginoong Jesus. Tama po ba yan? May isa pa pala, pero alam naman natin yung kwento ng prodigal son, di ba? So, hindi ko na rin po ikukwento yung prodigal son na yan. Alam na alam natin ang kwento niyan. Pero isang bagay lang po ang nais kong i-highlight diyan. Sa isa pong kaluluwa na makakilala at makabalik sa ating Panginoong Yesus. Libo-libong anghel sa kalangitan ang naggagalak para sa isang kaluluwang naligtas. Amen po ba? Bakit? Kasi, ang sabi po din dyan, every person without Christ is spiritually lost. So lahat po ng wala si Kristo sa puso nila, they are considered spiritually lost.
And bawat isang kaluluwa na nakabalik sa ating Panginoong Jesus, libo-libong anghel ang nagagalak sa kalangitan. Amen. Amen. So our mission, yan po yung tinuro ko noong nakaraan, Matthew 28 verse 19. Ang sabi doon, go therefore and make disciples to all nations. Di ba? Mahaba pa yan, pero yan lang yung, bakit ba all nations? Di ba? Tinatawanan niyo ako, shortcut ba? Shortcut ba yung mga ano ko ngayon? Hindi naman po ako nagmamadali. Amen po ba? Pero eto po yung pinaka-mission natin, to go therefore and make disciples to all nations. So, this church, tayo po ay ano ba tawag nito? Nagse-send off ng mga kapatiran natin para po mag-share ng gospel sa ibang nation. Parang ang social naman ng JCSGO Bahrain. Yayamanin daw. Amen? Amen. Alam niyo po, walang imposible kasi God is moving mightily sa mga nagnanais po na mag-share ng gospel. Amen. Naniniwala ba kayo doon? I'm so blessed sa buhay ni Brother JP. Alam naman natin yung sitwasyon niya ngayon, 'di ba? But because of his heart to go to the nation, walang imposible sa ating Panginoong Yesus. 'Di ba nag-cancel nga ng flight ang Qatar, 'di ba? 'Di ba? God is moving mightily sa buhay niya. And talagang sa totoo lang, wala din naman po siyang kakayahan na lumabas dahil financially hindi din po maganda ang kalalagayan nila. Pero pag si Lord ang kumilos, grabe. Napakabuti ni Lord. Napakabuti ni Lord dahil may mga ginamit si Lord na magsusupport sa Kanya, magbe-bless sa Kanya para po siya ay makalabas at makapunta po sa Tunisia. And I'm so glad, I'm so blessed talaga. Alam mo, nag-uuma po yung galak ko ngayong umaga. Kasi, isa sa mga nag-sponsor sa kanya, bumalik agad. Sorry, hindi ko i-mention ang pangalan mo at saka hindi po ako humingi ng permiso sa iyo. I know nanonood siya. Hindi ako humingi ng permiso para i-share ito. I know this is a secret, but then I am so happy. I just want to glorify God kasi ang bilis ng blessing, ang balik ng balik. Alam mo yun, kaka-bless lang niya kay Brother JP. Grabe, ngayong umaga, buhos-buhos na blessing ang dumating sa kanya, sa bahay niya. Amen! God is good. Kasi alam mo yun, she is not capable. I mean, nung nagtanim siya kay Bro JP, hindi rin siya ganun ka-blessed financially. Pero because she has the heart for the nation, at alam mo yun, hinipo ni Lord yung puso niya para sumuporta kay Brother JP. Pero grabe ang balik ni Lord. Talaga na-amaze ako, 2 a.m. na nabasa ko sa group chat. Sabi ko, Lord, ang buti-buti mo. Kasi, ang bilis bumalik eh. Kaka-bless pa lang niya kay Brother JP. Wala akong masabi. Talagang grabe si Lord. Grabe. Amen. Hindi ko na ikukwento kung ano yung mga na-receive niya, pero ang masasabi ko lang, grabe si Lord! Napakabuti niya. Amen! Hallelujah! Amen. Alam niyo po ang church natin, we are called to be a seeking church. Naniniwala po ba tayo? We are not merely waiting church. Hindi pa tayo yung church na nag-iintay na lang na may papasok na bago dito. Amen. Hindi po tayo yung church na lang na uupo lang dyan at titingin, may bago ba? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, may bago ba? Parang wala naman. Ano ba yan? Walang bago? Amen. Amen. But I know God is moving mightily in this church. Amen. Baka natakot kagabi. Yung ba namang fireworks natin kagabi, grabe. 2:20 nung matutulog ako, pagpatay ko ng ilaw, biglang lumiwanag ang mga phone ko. Warning, meron na namang, tapos, ayan na, yung bintana namin talagang ang ingay. Sabi ko, Lord. Pero praise God. God is good, nandito tayo ngayon. Maaring yung iba natatakot lumabas, pero God is good. We're here. And
nandito tayo nakikiselebrate sa ating Panginoon. Amen. The church exists not only to gather believers, but also to reach those who have not yet come to Christ. Amen. Naniniwala po ba tayo doon? Sabi doon, the church exists. Nag-i-exist daw po ang church to gather believers. Amen. Gather. Ibig sabihin pag gather, ano ba yung gather? Di ba iipunin? So galing sa labas, i-gather mo dito. Sabi doon, to reach those who have not yet come to Christ. Ibig sabihin, i-reach out daw natin yung mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Ngayon kapatid, tanungin mo ang sarili mo, sino pa sa pamilya ko ang hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yesus? Meron pa ba? Sa family nyo? Though galing tayo sa isang church na Kristiyano, galing tayo sa bansa na Kristiyano na kilala si Jesus, di ba po? Pero kilala lang nila si Jesus sa pangalang Jesus. Pero ang tanong, kilala ba nila si Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas? Ay, search natin ang ating mga puso. So, mga kaibigan natin, sino ba yung nangangailangan ng panalangin natin? Have a recollection of your friends na nangangailangan pa ng prayer. Baka may mga kaibigan tayo na nakalimutan na nating i-include sa ating prayer. O may mga katrabaho tayo na nawawala ng pag-asa at kailangan nila si Jesus. Meron pa po ba? Meron ba kayong naiisip? Alam niyo po, the mission field is often closer than we think. Ang akala lang natin kasi na mission field is yung lalabas ka ng bansa, pupunta ka ng Egypt, pupunta ka ng Turkey, pupunta ka ng Tunisia, ng blah, blah, blah. Alam niyo po minsan, that mission field is around your neighborhood. Or yung workplace nyo, minsan sa school, at higit sa lahat sa family natin. May mga mission pa tayong dapat gawin mismo sa pamilya natin. Wala dito si kapatid na, wala siya dito. Actually, nadudurog ang puso ko sa kanya kasi nung nakausap ko siya last time, sobrang iyak niya. Sabi niya, I lost the opportunity to go to the nation. Iyak siya ng iyak. Alam mo yun, yung durog na durog yung puso niya dahil na-miss daw niya yung oportunidad na mag-share ng gospel. Yun daw ang biggest regret niya sa buhay niya na meron naman siyang kapasidad that time na lumabas para pumunta ng mission field but then hindi siya sumunod. So hanggang ngayon, that was 4 years ago, 5 years ago na hindi siya lumabas. Hanggang ngayon yung regret niya. Iyak lang siya ng iyak. Pero ang sabi ko, sis, kung sa akala mo, sa pagpunta mo lang sa IP, ang pagmi-mission, meron ka pang environment na tatrabahuin. Yung kapitbahay mo, yung katrabaho mo, minsan kapamilya mo pa nga eh. Sila yung mission field na kailangan mong i-win kay Lord. Amen. Alam niyo, itong mga lugar na to, these places are filled with people na mahal ng ating Panginoong Jesus. Kung ang utak natin lumalabas na tayo ng Bahrain, lumalabas na tayo, which is good opportunity, di ba? Masaya yon. At talagang yun ang kalooban ng Panginoon. But, meron pa eh. Meron ka pang tatrabahuin. Hindi lahat po tayo ay meron pong oportunidad at may kapasidad na lumabas ng bansa para sa mission field. Pero, meron pa. Isipin mo, lumingon ka lang kaliwa kanan. Meron pa po. Amen. Every person we met has eternal value because every person is created in the image of God. Kaya yung mga nakikita mo dyan sa kalsada, yung naglilinis ng mga sasakyan, ay mga nakabike, yung nagpupulot ng basura, yung nagtutulak ng karton, they are created in the image of God. Kaya po tayo, alam mo, nadudurog ang puso ko kapag kami naririnig ako na, yan,
Mga Bengali na yan. Yan, yung mga Pakistani na yan. Alam nyo, nadudurog ang puso ko sa mga ganun. Kasi we as a Filipino, honestly, napaka-racist natin. That once we saw them, Bengali, Panak, Pake, Itik, you know what? The Lord's grave, yung heart ni Lord nag-grave. Kasi they are created in the image of God. Tapos lalaitin mo, ano kagandahan ka? Hello? Perfecto ka? Sexy ka? Matangos ilong mo? Hello? Pilipino, napakalala. Alam nyo, grabe tayo manlait. Honestly, napaka natin. Pero hello, tingnan mo ilong mo. Di ba pango? Pero yung nilalait mo na Bengali, Pakistani, paano ang tatangos ng ilong? Amen. Hello. Tayong Pilipino, kung makaano tayo na nilalait natin yung mga itim, yung mga Nigerian, Ugandan, African, Kenyan. Hello. Tayo nga Pilipino, kung tutusin, kayo manggi tayo eh. Kung hindi lang sa glutathione, naku, hindi ka naman puputi. Amen. Huwag ganun. Huwag po tayong manlait. Honestly, tinatamaan ako. Kasi, sabi ko nga, siguro si Lord hinayaan niyang mahandelan ko ng mga tao dito sa Bansang Bahrain, yung mga nilalait ko din noon. Nung nagwo-work ako noon sa Starbucks, ang mga tao ko, puro ibang lahi, puro mga lalaki at ibang lahi. Why? Kasi doon ako minold ni Lord para mabago yung puso ko towards them, para maintindihan ko yung kanilang culture, para maintindihan ko yung pamumuhay nila. And true enough, ngayon ang hawak ko ganun pa din. Na pagka i-message nila ako, alam nyo, minsan sabi ko, video call kami kasi hindi ko sila maiintindihan kung magsasalita lang. Pero the way they speak and yung magmostra, naiintindihan ko sila. Kaya sabi sa akin sa HR, Maria kasi pangalan ko sa work, Maria, you need to learn how to speak Hindi. Kasi Hindi yung national language nila eh, ng nakakaintindihan ng mga Pakistani, Bengali at saka mga Indian sa Hindi language. So sabi nila sa akin, mag-aral ka na. Kasi magbo-voice message sila sa akin, Hindi, paano ko iintindihin yun? Paano? Sabi ko, Lord, kailangan ko na mag-aral. Amen. Hallelujah. Wala na. Wala na daw. Hindi. Ako ang nawawala. Sorry. Anyway, patapos na po tayo. Yung conclusion, wala tayo. Amen. Alam niyo po, the vision before us is not small. Napakasimple lang ng word na Lord, di ba? Napaka-single phrase. But this is the mission of Jesus. Seek the lost, save the lost through the gospel. So, hindi lang isisik, di ba? But to save the lost. We cannot save anyone ourselves. Hindi mo maililigtas yung yung mga tao by your own knowledge or your own sa sarili mong kakayanan, hindi mo yan maililigtas eh. Pero we can seek them with the love of Jesus. Share the gospel. At magtiwala ka. The Holy Spirit will transform their lives. Amen. Yung puso nila, alam mo, babaguhin ng banal na Espiritu. Ang pagbabago po sa buhay ng tao, hindi po gawain natin yan. Hindi mo pwedeng baguhin yung kapatid mo. Sasabihin mo, hoy kapatid, magbago ka na nga. Ang sama na ugali mo eh. Hindi po. Our job is to share the gospel. And the doing of the Holy Spirit is to change the heart of that person. Amen. Wala na talaga. Okay. Let us be a church that reflects the heart of our Savior.
Alam mo yun? Kaya nga po tayo tinawag na JCSGO. Hindi aksidente na ito ang pangalan ng ating church. And I'm so proud that I belong to JCSGO. Amen. JCSGO. Sabi ni Jesus, go! Amen. Go! Kasi, the heart of Jesus is to seek and save the lost. Nawa, ito rin po ang maging puso natin. Amen. Amen po ba? So, let us stand. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon o God, sa hapong ito, Panginoon o Lord God. Sa word mo, O Lord. Truly, Father God, ito po yung nais mo, Panginoon, to seek and save the lost. Lord, we pray, Father God, na kung paano mo kami, Panginoon o Lord God, ay natagpuan, Panginoon. Lord, maging heart din po namin ito, Panginoon o God, to seek and to save the lost, Panginoon. Hallelujah, Father God. Lord, give us that heart, Panginoon o Lord, kung paanong ang puso mo, Panginoon o Lord God, ay nagka-cry, Father God, ng soul, soul, soul. Lord, nawa ito rin po ang maging puso namin, Panginoon. That our heart beats souls, Father God. Hallelujah, Lord. Lord, help us to see people, Panginoon o Lord God, na Lord, yung mga nawawalan, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon. Yung mga hindi naniniwala sa iyo, Panginoon. Lord, we pray, Father God, na itong taong ito, Panginoon o Lord God, ay masumpungan mo, Panginoon o Lord God. And help us, Father God. May we be a vessel, Father God, upang magamit mo na matagpuan, O God, ang mga taong ito, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, fill us with courage, Father God, to share the gospel. Maaring marami pa po sa amin, O God, yung wala pa, Panginoon, O God, lakas ng loob na mag-share ng gospel, Panginoon. But Lord, we pray, hallelujah, O God, fill us that boldness, Lord. That, Lord, hindi man namin, Panginoon, maihayag ang buong salita mo, Panginoon. But, Lord, yung testimony, Panginoon, kung gaano kakabuti sa buhay namin, O God, is more than enough, Father God, upang maihayag namin kung gaano kakabuti, O God. Hallelujah, Father. Lord, use our lives, Father God. Hallelujah, Lord. And Lord, we pray, Father God, sa mga kapatid kong naririto, Panginoon, O God, na nagnanais, Panginoon, O Lord God, na mag-share ng salita mo, pero Lord, may mga humahadlang, may mga hadlang, Panginoon, sa kanilang desire. Father God, ikaw nga po ang kumilos, O Diyos. Lord, ikaw nga po, Panginoon, O Lord God, ang magbigay ng courage sa kanila, Panginoon. Lord, let thy will be done. Lord, kung kalooban mo sila, O Lord God, ay makalabas ng bansa, O God, upang mapunta sa mission field, Panginoon. Lord, make a way, Father God, sa buhay nila, Panginoon. And Father God, ganun din po, Lord, tinatas ko sa iyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, we just pray, Father God, ng aming pong ang mga Kristiyano, Panginoon, O Lord God. Lord, hindi po sila mananatili lamang sa kanilang simbahan, Panginoon, but Lord, they will go out, Father God, from their comfort zone, Panginoon. Lord, they will preach the gospel, Panginoon, especially sa mga kabataan, Panginoon. Lord, kabi-kabila na po ang balita, Panginoon, O God, na Lord, may mga shootings, Father God, sa mga eskwelahan, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, have mercy on them, Panginoon. Lord, nawa aabutin mo, Panginoon, O God, ang mga kabataang ito, O God, na wala po, Panginoong Diyos na kinikilala, Panginoon. Lord, we just pray, Father God, itong mga taong ito, mga kabataan, Panginoon, O Lord God, na namumuhay na ng may karahasan sa buhay nila, Panginoon. Lord, we pray, Father God, makakilala sila, Panginoon, O God, sa iyo. Lord, instead of maghasik sila, O God, ng karahasan, Panginoon, O God, Lord, we pray, Father God, that ang ihahasik nila ay ang salita mo, O Diyos. Lord, na marami pang kabataan, Panginoon, ang makakilala sa iyo, Panginoon.
Hallelujah, Father God, Lord. Tunay nga po, Panginoon, our mission field, Panginoon, O God, ay hindi lamang sa ibang bansa, Panginoon. But Lord, sa aming environment na lamang po, Panginoon. Sa aming kapitbahay, Panginoon. Lord, sa aming pamilya, Panginoon. Sa aming komunidad, Panginoon, O God. Lord, this is the mission field, O God. You have prepared for us, Panginoon. Lord, use us mightily, O God. Hallelujah. Lord Jesus, I pray, Panginoon, na sa bawat pusong naririto ngayon, Panginoon, O God. Lord, touch their hearts, Father God. Nawa, Panginoon, O God, maging buhay ang salitang ito sa kanilang puso, O God. And they will act on it, Panginoon. Lord, lalakaran nila, O God, ang salita mong ito, Panginoon. At Lord, isa sa pamuhay po namin ito, Panginoon, that we will be a vessel, Father God, in seeking the lost, Panginoon. Hallelujah, O God, and gather them in this church, Panginoon, upang makarinig ng salita mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo, O God, sa church na to, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy mong pinapatunayan, Panginoon, that you are a mighty, mighty God, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Dakila ka, O God. And Lord, we just pray, Father God, that Lord, Panginoon, i-bless mo din po, Panginoon, O God, ang bawat isang naririto, O God. Hindi man po sila makapunta sa mission field, Panginoon, but they are a supporter, Panginoon, O God, sa bawat isa, O Lord God, na lalabas, Panginoon. Lord, would you bless them, Father God, that they may experience, Father God, that bountiful blessing, Panginoon, O God, na nararanasan ng mga taong nagtitiwala, O God, at sumusuporta sa gawain mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. And Father God, that Lord, iparanas mo, Panginoon, O God, na kung paano, Panginoon, silang sumusuporta, O God, sa mga lingkod mo, Panginoon, O God. Lord, mararanasan nila, Panginoon, O God, ang buhos-buhos na pagpapala, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Father God. Lord, this all we pray, O God, in Jesus' name. Amen.